Alright, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, ilang mga lugar sa bansa suspendido dahil sa pagpasok sa eskwela ngayong araw dahil sa bagyong Tino. At mahigit 3,100 individual stranded sa mga pantalan sa bansa dahil sa bagyo. Ilang kongresista dudang magkakaroon ng malinis na budget para sa 2026. Ayan, at marami daw makukulong ngayong December, katapusan ng December. Ayan, panoorin po natin guys. And without further ado, let's do watch dito sa ating reaction video ni Rob Trip. Alright, let's get it on. Hindi pa rin. No? Dahil, as we said, bagaman may mga ingay ng reforma sa budget, sa esensya ay hindi nawawala. No, yung sistema ng pork barrel, yung sistema ng allocables na sinasabi, maintain, no? Tinanggal yung flood control pero nilipat naman ang mga pet project ng mga legislators sa ibang forma ng infrastructure. Even just now Oo, nilipat lang yung budget, no, sa ibang infrastructure. When there is upon resumption of the budget hearings, marami na nakita in both houses, in both the House of Representatives and the Senate, na magkakaroon pa tayo ng... Yan ang tanong, dapat mayroon siyang ipakulong, no? Ayan, 60 yata, 60, mahigit ang sangkot sa flood control. Savings. So, I think it will be, we will be able to show that it is in fact possible to write a good, clean budget. Balita ngayon. Nagsagawa na ng technical briefing ang House Committee on Government Reorganization kaugnay ng mga panukalang batas na inihain sa Kamara para palakasin ang kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Partikular na dito ang House Bill number 4453, ang legislative measure na nagsusulong na likhain ng isang independent commission para imbestigahan ang maling paggamit ng pondo para sa flood control at iba pang infrastructure projects. Gayun din ang House Bill number 5699 na layon ding lumikha ng kahalintulad na komisyon na may kapangyarihang magsampa ng kaso, maglabas ng subpoena, contempt order, hold departure order at magsamsam ng mga ari-arian sa mga sangkot na anomalya. Ayon kay House Committee on Government Reorganization, dapat padali nila, no, pagsamsam na nakuha nila sa ating mamamayan, no, at sa budget. Alright? Person at Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito, pinamamadali na ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Boji D. III ang pagpasa sa panukala. Nasa desisyon na rin ng House Leader kung hihingin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify ito as urgent kung saan target nilang ipasa ang panukalang batas bago matapos ang buwan ng Nobyembre. Ayan, correction, katapusan ng Nobyembre daw at kailangan may makulong dyan sa hindi tamang paggamit ng pondo. Sabi ni Speaker Jurado, papapil natin na ito ay ma-certify na urgent. Alam ko, papasa po ito kasi mismo may bill na si Senate President eh. Sila Senator Antiveros sa isa pang senador. Alam po na sila mismo ang may panukalang batas na doon. Ayan, dapat bilisan nila, no? Galit na ang mamamayan sa kanila. Sa mga buhaya na yan. Kinumpirma ni Department of Justice Officer in Charge, Frederick Vida, na naipadala na ng DOJ noong nakaraang linggo ang sabina sa mga respondents sa 5 ghost projects sa Bulacan. Sa mensahe naman ni Prosecutor General Richard Anthony Padulion, sinabi nito na November 10 nakatakda ang unang pagdinig sa mga reklamo. Kabilang na rito ang malversation, falsification by public officer at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa naunang pahayag ng DOJ, kabilang sa mga respondent o inareklamo ay ang mga dating district engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH, kabilang na si Bryce Hernandez, Henry Alcantara at JP Mendoza. Dagdag pa ng DOJ, ang ginagawa nila ay makalikom ng sapat na ebidensya upang maging matibay ang isasampa nilang reklamo sa korte. Ayaw rin ng DOJ na magbigay ng maraming detalye para hindi niya maapektuhan ang kanilang investigasyon. That process will start. So identified na yung mga respondents doon, identified na rin yung charges, no? And soon there will be more, no? I'm sure the Office of the Ombudsman is doing double time, no? Not only double time, triple time. Kumpiyansa si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon
na may maparurusahan at makukulong Ayan, dapat lang may mapurusahan, no? 2,409 ang contracting dapat managot. ilang personalidad na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Secretary Dizon, base sa pakikipag-usap niya sa mga opisyal ang Independent Commission for Infrastructure o ICI at Office of the Ombudsman, inaasahan na niyang may makukulong na bago o pagpasok ng buwan ng Disyembre. Tiwala ang kalihim sa proseso dahil malakas anya ang mga ebidensya na kanilang isinumite sa Office of the Ombudsman at hayagang makikita kung paano ninakaw ang pera sa mga proyektong pang-infrastruktura. Paliwanag ni Secretary Dizon, nasa 60 mga sangkot mula sa ghost projects sa mga probinsya ng Bulacan, Mindoro, Ayan, ayan, karapatang, ano sila, no? Dapat parusahan na yan, yung 60 na sangkot na malakas na ebidensya. at Davao Occidental ang unang mananagot sa kanilang isinampang kaso. Talagang binibilisan natin ito, no, ayon sa utos ng Pangulo, na dapat managot at makulong na itong mga dapat managot habang nakafile ang mga iba't ibang kaso sa ating mga korte. Tingin ko nga, dahil nga napakabilis ng umaksyon ng ating ombudsman, linggo na lang ang bibigangin natin at mapafile na itong mga kaso ito, starting with the Bulacan case na final natin noong September 30. Oo, dapat bilisan nyo dahil kasiraan nyo yan pag hindi nyo nagawa. In the next few weeks. Very, very confident kasi nga dahil most of them ghost project. Simple naman yan. May proyekto dapat. Ito ang budget. Binayaran mo ng buo pero walang ginawa. Di ba klaro-klaro yun? Na ninakaw yung pera doon? Klaro talaga, no? Dapat may gawin talaga kayo dyan. Isasagawa na ng Bureau of Customs ang public auction ng 7 mamahaling mga sasakyan na nakumpiska sa mag-asawang contractor na si Curly at Sara Diskaya. Nakatakda ang pagsusubasta sa November 17, alas 10 ng umaga sa tanggapan ng Bureau of Customs sa Maynila. Ngunit, bago ang public auction, bubuksan muna ng DOC ang public viewing ng mga mamahaling sasakyan sa November 10 hanggang November 12. Kabilang sa mga isusubasta ang Rolls-Royce Cullinan 2023, Lincoln Navigator L 2021, Bentley Bentayga 2022, Mercedes-Benz G63 AMG 2022, Toyota Sequoia 2023, Mercedes-Benz G5 2019 Brabus at Toyota Tundra 2022. Nauna nang sinabi ng BOC na walang kukulang dokumento ang mga sasakyang ito. Balita ngayon. Nasa 15,000 police personnel ang ipakakalat ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa ika-2 trillion peso march sa November 30. Ayan, sa November 30, may malawakang rally, no? Talagang ito na ang last nila. At pababain si BBM. NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, bukod pa dito ang reinforcement ng mga pulis mula sa At nagagalit na ang taong bayan sa kanila. Region 3, Region 4A at iba pang kalapit na probinsya. Hindi na anya hahayaan ng NCRPO na maulit ang nangyaring gulo noong September 21 rally sa Maynila. Pinaiigting din ng NCRPO ang kanilang monitoring sa social media para makita kung mayroong mga nanghihikayat na makiisa sa protesta. Paliwanag ni Police Major Asilo sa social media, nahihikayat ang ibang mga kabataan na sumali sa rally noong September 21. Patuloy pa rin po yung ating pagmamonitor at pag-check kung yung mga grupo po na nagsimula or nag-instigate nung nakaraang September 21 rally is magkakaroon pa rin po sila ng parte or role dito sa ating magiging rally sa November 30. Ayan, magiging peace rally naman yan. Kung hindi lang sa mga kaliwa, no? Nanggugulo. Balita ngayon. Dagdag na 1,600 kilometers na concrete road o 4.7% pa ang ihahaba ng national road at 1,000 kilometers naman na dagdag haba sa asphalt overlays. Ilan lang ito sa maaaring magawa pa kung iaayos o itatama ang presyo ng construction materials sa bawat proyektong pang-infrastruktura. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Kaugnay nito ay patutupad ng DPWH ang malaking tapyas sa presyo ng mga construction materials matapos madiscover ang overpricing sa ilang construction materials na ginagamit sa mga proyektong pang-infrastruktura. Kaugnay nito, ipinauubayan na ng kalihim sa Kongreso kung saan ilalaan ang perang matitipid ng ahensya sa oras na maipatupad ang pinababang presyo ng materyales.
ang total monetary value nito, according to the group nila Yusek Yara, nila Yusek Nick, 60 billion in estimated total savings sa 2026 budget. Ang ini-estimate natin. Pataw Balita ngayon. Ayan. Walang nakitang sinseridad si Defense Secretary Gilberto Teodoro III sa China. Ito ang dahilan kaya hindi niya kinausap ang kanyang Chinese counterpart sa katatapos na 19th ASEAN Defense Ministers Meeting sa Malaysia. Sinabi ni Secretary Teodoro na hindi niya nagustuhan ang pahayag ng China na tinatakot umano sila ng Pilipinas. Sinusunod din anya niya ang pahayag ni Chinese President Xi Jinping na labanan ng unilateral bullying sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Korea. Would you talk to, or would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. I mean, if I would be willing to talk, if there was a semblance of good faith. Kung nagpakita ng sinseridad, kakausapin ko bakit hindi. Pero kakausapin mo na the day before sinabi binablockmail natin ng China. Pagkatapos magbago daw tayo ng mend your ways. Sampal sa mukha yun. Kaya hindi ko tatanggapin. Pataw Balita ngayon. Magtutulungan ng National Police Commission at Philippine National Police para higpitan ang pagbibenta ng mga uniforme ng pulis. Kasunod ito ng paggamit ng isang individual sa uniforme ng PNP bilang isang costume. Sa isang party kamakailan na hindi ito ikinatuwa ng mga pulis. Ayon kay PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Jose Melencio Nerdades, sagrado para sa kanila ang uniforme at hindi dapat ginagamit sa walang katuturang bagay. Sa kabila nito, nakikiusap ang NAPOLCOM sa PNP na wag nang palakihin ang issue dahil pinagsisisihan na umano ito ng lalaki na si Daryl Isidro. So we will not serve this anymore. Wag na po, wag na po natin palakihin. Siguro pakiusap na lang din po natin sa kapulisan. Nagsisisi na po ang mama, nagsisisi na po si Da. Wag na po natin sigurong palakihin pa yung usapan. Hindi na po namin din serve yung show cause order ho na yan. Magsilbing leksyon na lang po siguro ito sa lahat po ng tao. Hindi ko po intensyon na mabastos ang uniforme ng mga kapulisan at ang ating ng opisina. Lubos po ang aking paggalang sa inyo at sa miyembro ng ating kapulisan. Hindi ko po inaakala na hahantong sa ganitong sitwasyon ang paggamit ko ng uniforme ng ating kapulisan bilang costume sa isang Halloween party at magiging isang usapin, muli po akong humihingi ng kapatawaran. Maging tanda na po ito sa mga katulad kong mamamayang Pilipino. Balita ngayon. Hindi bababa sa higit 3,000 individual ang mga na-stranded na Alright, yan. Napakinggan at napanood po natin ang ating reaction for today. Ang mga anomalya sa flood control, no? At maraming salamat sa panonood, kinig dito kay Road Trip, and peace out. Alright?